Hello guys! Hello Pisces! Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888 Pisces. Alamin natin ang second part ng May 2024 para sa inyo. So, ito ay para sa 2 weeks reading. Simula May 16 hanggang May 31, 2024. So, Pisces. Ano ba ang mensahe? Vibration, gabay, energy na pwedeng ibigay sa inyo ng baraha. Okay, Pisces. Okay, Pisces. Kumuha tayo dito ng okay guys, so ang nakikita natin dito, tatlong baraha, may balance number 22, 26, 8, 37, 7, 8, 9, 10, so it's a completion. Sobrang mix ng message na to, ng messages. Unang-una, sinasabi ng baraha sa'yo dito, unahin natin dito itong number 10, sorry. Number 10, posibleng may mga Pisces dito na nagbaplano na mag-travel sa ibang bansa, or posibleng makapag-asawa or magkaroon ng relationship sa ibang bansa, magkaroon ng trabaho, mag-apply ng trabaho sa ibang bansa, mag-aral sa ibang bansa, or kung pa man. Okay? So, comment down below if resonated ka dyan. Second card, meron ditong mga Pisces na malapit na silang makapagtapos ng kanilang pag-aaral, or kung may anak ka, pamangkin, apo, pwedeng sila ito na malapit nang makapagtapos ng pag-aaral. Meron din dito na Pisces na may malapit ng completion, achievements. Achievements kasi siya diba? So, it's either nakapasa ka sa exam, or posibleng interview, or kung ano man to. So, possible this next 2 weeks, second half ng May, ang dami-daming magagandang balita ang matatanggap mo. Okay? Boomerang, it's a karma card ito. Sa relationship naman, sinasabi na magkakaroon ka ng peace of mind sa relationship mo. Okay? So, intimate relationship, friendship, relatives, friends, katrabaho, kanegosyo, or kung ano man siya. Okay? It's a karma card. So, sinasabi ng baraha sa'yo, Pisces, kung ano yung ginagawa natin sa ating relationship, kung ano yung trato natin sa karelasyon natin, sa kaibigan, sa pamilya, or sa kung saan pa man, ito ay babalik sa atin. It depends upon the situation, negative or positive. Kung positive yung sinusow natin or tinatanim natin, positive din yung reward or harvest na makukuha natin. Okay? So, yun. Okay, Pisces. Tingnan natin dito sa money, career, financial reading. Ano ba ang mensahe ng baraha sa'yo sa usaping pera? Ano ba yung pwedeng balita na matatanggap mo sa usaping pera? Okay, Pisces, wow. Manifestation and commitment. Okay. So, nakikita natin, since it's a money reading itong dalawang barahang to, sinasabi ng baraha sa'yo na posibleng meron kang pinag-iisipan na business, or commitment, partnership, or collaboration sa pwedeng mag-asawa to, mag-boyfriend, mag-girlfriend, mag-pamilya. So, meron kayong sineset na parang collaboration, camaraderie, parang ganon. And manifestation, nakakaloka kasi resonated siya dito sa 3 cards na to, itong manifestation, na sinasabi na this last 2 weeks ng May, ay posibleng may isang manifestation, 3, 2, or overall manifestation to ng kung ano man to na gusto mong i-manifest sa buhay mo. Okay? Achievements, may graduation, may pera, may career,
may additional member ng family, may maraming mga blessings ito. Umaapaw na biyaya siya, umaapaw na manifestations and achievements. And victory and success. Okay. Sabi na eh. 'Di ba? So, this next 2 weeks na to, ito yung pakiramdam mo. Ito yung emotion na mararamdaman mo, Pisces. Sobra-sobrang excitement. Sobra-sobrang, kasi may blessings kang matatanggap eh. It's either, ano man ang biyaya na to na matatanggap mo. Ito ay magdadala sa'yo ng sobra-sobrang excitement, freedom, pag-asa, passion, pagmamahal, parang ganon. So, nakikita ko sa'yo dito na sa last 2 weeks ng May, sobrang saya ng pakiramdam mo. Okay? Sobra-sobra kang masaya. Fulfillment and achievements itong nararamdaman mo. Okay. Oops, sorry. Pag nahulog na, hindi natin kukunin yun. And Holy King. Ang Holy King na to, ano siya? Other cards ng The Hermit. So, yun, katahimikan. So, number 9, sinasabi ng baraha sa'yo dito na this, if ever man na may hinihintay ka na, kung ano man na achievements ito, na excited ka, sinasabi ng baraha na sobrang solitude ito. Peace of mind, solitude, harmony and balance itong mararamdaman mo. Okay? And hawak mo yung lampara eh, 'di ba, ang liwanag. So, sinasabi ng baraha, hindi ka magkakamali sa mga choices, options, decision making na gagawin mo sa last 2 weeks ng May. Kasi nakikita mo yung dadaanan mo, nakikita mo yung direction mo, and may liwanag. And kung makikita mo dito, meron siyang bahay, 'di ba, sa likod niya. Sinasabi na may maliwanag din dito. So, punong-puno ng kaligayahan ang loob ng tahanan mo. Punong-puno ng positivity, ng harmony, ng balance, ng pagmamahal, excitement, or kung ano man to na blessings na darating sa'yo. And 9 of Swords, sinasabi ng baraha sa'yo dito na may iba sa iyo dito na posible lang posibleng hindi makatulog, siguro may insomnia, or siguro dahil sa sobrang excitement, sobrang paghihintay, kasi may hinihintay kayo eh. So, pwedeng sa sobrang paghihintay, hindi ka makatulog sa gabi, or pwedeng sa sobrang excited, di ba, pag may travel tayong gagawin, or may mga plano tayo na, like, mga celebration, hindi tayo makatulog sa sobrang saya. So, ito yung 9 of Swords na hindi ka makatulog dahil sa sobrang saya, hindi dahil sa malungkot ka. Okay? Okay, 2 of Swords, and 5 of Wands, and 10 of Swords. Okay, so dito sa barahang to, maganda din to, lalo doon sa mga Pisces na may mga kaaway, may mga kadiskusyon, may mga competition, or yung mga Pisces na maraming galit sa inyo, di ba? Yung may mga hidden na galit sa'yo, or kung ano pa man. This last 2 weeks ng May, sinasabi ng baraha na may choice ka, may option ka kung tatapusin mo na itong galit na to, or makikipag-reconcile ka, or kung ano pa man. So, nandito ka sa option ng 10-5-2 na it's either i-continue mo tong pakikipag-away na to, or i-continue mo tong misunderstanding na to, or makikipagbati ka, or tatanggapin mo yung apology, or makikipag-reconcile ka. Okay, next card natin is Knight of Wands and Page of Swords, and last card dito is 6 of Cups. So, ang 3 cards na yan, nagsasabi sa'yo, Pisces, na if single ka, pwedeng may parating sa'yo na relationship. Okay? And ang relationship na to ay posibleng magdadala sa'yo ng magandang future. So, if may magsisimula ng relationship dito sa last 2 weeks ng May, posible silang humantong sa
kasal or sa intimate talaga na relationship. Okay? And 6 of Cups, parang ano to, magbabalik lang. Pwedeng mga ex, pwedeng may makapagbalikan sa'yo, or mag-asawa yan na nag-cool off or naghiwalay muna, tapos biglang magkakabalikan. Meron din dito na, ayun na nga, may mga siguro ano, nag-o-offer sa'yo ng apology. Ang nakikita ko sa'yo dito, sobrang daming mensahe. Kasi, ang dami mong swords diba? Sorry. Ang dami mong swords. Tingnan mo, etong page of swords. Tapos, mayroon pa ditong swords. Eto swords. Ang daming mensahe. Pwedeng dahil sa victory and success, sa good news na mararanasan mo or nangyayari sa buhay mo, maraming congratulate sa'yo or pwedeng maraming pupuri sa'yo or maraming magtatanong, maraming ma-amaze sa kung ano man to na blessings and success na darating sa'yo. Okay? And sobrang peaceful ng last 2 weeks ng May para sa'yo. Thank you guys and see you again. Bye!